Gusto niya bati-bati sa boxing, eh, kayo nga ng gulo sa boxing, eh. Ikaw tsaka mga tropa mo, eh. Oh, di ba? Maski nga late, eh. Alam mo, sumabog na lahat, ha? Sumabog na lahat ng galit ng tao sa'yo. Paulo Saludo. Nakakapeke ka pa, eh, before nung laban ni Uguni ba yung huli? Nung sinabihan mo na palit trainer, wala na talaga. Yung mga tao talaga sa'yo, isinumpa ka na buhat nung sinabi mo yun. Binubugbog ni Casimero kalaban mula first round. Partida, may sakit pa siya. Bugbog pa rin si Uguni. Pag may fifth round, aayaw na si Uguni dahil bugbog na, eh. Putan, tingin niya dapat palit trainer. Bugok talagang puto. Ayun na yung ultimate. Yun na talaga yung hindi ka na namin mapapatawad. Hindi na si SB, hindi na yung mga pinaakyat mo ang problema, ikaw na talaga. Kasi sa'yo namin narinig yun, eh. Yung mga una, ang ginagawa mo, ganito, eh. May kaaway ba si Casimero? I-guess natin yan. Puta, may nag-guess yan, yung matandang mura lang ng mura. Merong ginis yan, eh. Pagpasok pala, PI ka, Casimero. Putang, anong klaseng utak meron to si Pau? Tapos, hindi yang galit, hindi niya pinipigilan. Tamatawa pa, eh. Yan sila Limwe, lahat ng, basta kalaban ka na ni Casimero, i-guess ka na niya. Tapos nagtataka siya, no? Bakit man galit? Oh, yan. Ayan, magsimula na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Boxing Monday. Peking-peke si Wadong Di. Papaliwanag natin yan. Sabi ng isa. Gusto ko rin sagutin yun, eh. Sabi ng isa, kala ko ba umalis ka na sa boxing? Bakit ayaw, narito ka na naman? Ayaw nyo ba ako rito? Puta, binigyan ko naman kayo ng mga content. Nagpatawa ko. No? Nilabasan ko kayo ng mga kumakain ako. Ayaw nyo naman panoorin. Tapos, nag-boxing content ako, libo. Apa po, hirap na hirap ako umakyat sa Vietnam, eh. Kinunan ko yung mga video ko ng hirap na hirap ako mag-edit. Nilalagyan ko pa ng sounds. Ayaw niyong panoorin. Umupo lang ako at magsalita ng tungkol sa boxing. Pucha, libo na nanonood. Ganun Tapos magtatanong kayo, bakit boxing na naman topic ko? Kayo naman, no? Ang gusto ko lang, wag na ako mag-research. Eto naman, di naman kinakailangan i-research si Pau, eh. Kaya lang kasi biglang pumapasok, eh, alam mo yun, yung palibasa, lagi ko siyang pinanunood noon. Kaya pag lumipat ako rito, papasok na yung mga video niya. Papakinggan mo naman, banat agad. Ako naman, pagmamahal lang ang gusto ko, spread love. Alam mo yun yung nakakagalit, no? Pau, takan-taka ka pa. Alam mo kung bakit ka nagtataka? Nagtataka siya bakit marami siyang basher, bakit marami siyang kung ano-ano, no? Bakit ka nagtataka, Pau? Nakakapagtaka ba na yung una, vlogger ka kaya ka may basher. Matulog ka sa bahay maghapon magdamag. Magbisikleta ka, wala kang basher. Putya, vlogger ka. Masyado ka obsessed kay Pau. Kahit na ano sabihin mo. Obsessed nga ako sa pagkain, wala nanood sa akin. Hindi po ako kay Pau obsessed. Mamaya may topic tayong iba, eh. Madali lang pag-usapan si Pau. Alam niyo kung bakit madaling pag-usapan? Kasi umaangal na naman, eh. Umaangal na naman. Hindi po ako obsessed kay Pau. Gusto ko nga mag-topic ng iba, eh. Ayaw ko lang na mag-research. Ngayon, kung ayaw mo naman dito, di ba? Pwede ka na lumabas. Sino ba yun? Ito si Pater. Pagbibigyan na kita.
Ayan hindi mo na ako makikita na obsess ako. Hindi po ako obsess diyan. Tignan niyo po yung mga topic ko, ngayon ko na lang tina-topic yan kasi sinasamantala niya yung Casimero, eh. Nilalabas niya na naman yung dati sila magkasama. Kaya yung ibang tatanga-tanga, ay nagkaayos na pala si Casimero at si Pau. Yun yung gusto niyang palabasin, eh. Na siya talaga kaibigan ng lahat, para siyang si Kidlat, no? Tapos magtataka siya bakit siya may basher. Una, vlogger ka. Natural sa vlogger, yung mga vlogger nga na bago pa lang may basher agad, eh. 'Di ba? Ikalawa, bakit marami kang basher? Kinakalaban mo yung pinakasikat na boksingero ng Pilipinas. Hindi, baguhin ko yung salita. Pinakasikat na active boxer ng Pilipinas. Kinakalaban mo. Nagsasalita ka sa team niya ng mga hindi naman hinihinging opinion. Nagbibigay ka ng opinion na negative sa team niya, tapos ine-expect mo na matuwa sa iyo mga boxing fans. 'Di ba? Siya pinaka-popular, eh. Kaya siya kaya siya popular hindi dahil sa iyo, hindi dahil kay Badong, hindi dahil sa mga vlogger. Popular siya dahil marami siyang fans. So, kung babanatan mo yung pinaka-popular na boxer, active boxer, natural yung mga fans niya magre-react. Kaya nga sila fans, eh. Napakasimple lang. Yan yung una. Marami talagang magagalit sa'yo kasi wala kang tigil, eh. Wala kang tigil sa kadadakdak na dapat merong pang-trainer na iba. Mali ka na nga sa panawagan mo na palit trainer, pinangangatawanan mo pa. 'Di ba? Lahat kami narinig yun, eh. Palit trainer, eh. Lahat kami narinig yun. Sinabi mo, palit trainer. Tapos iniiba-iba mo na, dapat magdagdag, mga kahulog-kahulugan. Nahuli ka na, ayaw mo pang umamin. Late lang yan, As of late, hindi po yan yung kasagsagan na minumura nila SB at kung sino-sino. No? Hindi po yun noon yan. Ngayon, yung huling laban lang ni Casimero, binabanatan mo. Ngayon, kinakatwiran niya. Dapat daw yung mga boxing fans parehas daw. Yung Casimero din naman daw may mga negative. Yun naman pala, eh. Bakit mo pinoproblema kung mag-negative sila? Diyan nga nakilala si Casimero, eh. Tanong ko lang sa'yo. Si Casimero ba nung lumapit ka sa kanya, hindi makabasag pinggan? Wala bang sinasabi yan? Hindi ba angas ng Pinas na siya noon nung lumapit ka sa kanya? Ibig sabihin, ugali niya na yan. Diyan nga siya nakilala, eh. Di ba? Magmayabang siya ng 3 rounds lang sa akin yan. 1 round lang yan. Matagal na yan. Dumikit ka pa rin sa kanya. Tapos sasabihin mo ngayon na dapat patas lang tayo kasi meron din naman sila negative na sinasabi. Hindi sila negative dahil sila'y mga masasamang tao. Nag-aangas sila para ibenta yung kanilang laban. Nag-aangas sila para pasikatin yung sarili. Bakit? Meron bang media na umaligid kay Casimero? Bakit siya sumikat? Pinasikat nila sarili nila. Huwag mo sabihin na ikaw nagpasikat dyan sa mga yan. Yan ang malaking kalokohan. Di ba? Tapos pinick up na ng mga vlogger. Ngayon, dahil nanghihinayang ka, eto na yung pagkakataon. Narinig ko rin yan, eh. Hindi na nga ako kumikita ngayon. Kahit nga Casimero, hindi na gano'ng kumikita, eh. Paano ginalit mo mga fans ni Casimero? Di ba, Oyod? Nariyan si Oyod. Ikalawa,
Ayun yung una, 'di ba? Kinakalaban mo. Ikalawa, peking-peke. Pwede ka naman kumalaban eh. Pero hindi mo sasabihin na kaibigan ko yan, yan. Yung pagiging plastic, ayaw ng mga tao yan. Ayaw ng mga tao ng bait-baitan. Kung ayaw mo sa Casimero, pangatawanan mo. Hindi yung mayat-maya ka na wala kang problema. Yung iba yung sinasabi mo. Hindi porket sinabi mo ng ng hindi pasigaw, hindi pagalit, maganda na. No? Dapat palit trainer na. Kahit ba malumanay mo sinabi yan. Pag ba minura ka't nilagyan ng po, maganda na yon. PI ka po. Minura ka pa rin, nilagyan lang ng po para utuin ka O, di ba? O, ikatlo. Sino ba yung mga kumakalaban kay Casimero? Mga no-name, mga hindi kilala. Anong ginagawa mo? Pag nakita mo, dahil hindi mo kayang harap-harapan, ikaw magsalita kay Casimero, pag nakita mo na kalaban ni Casimero, i-guess mo ngayon. Ngayon, hindi ko na siya nakikita nagpapakyat I-guess mo ngayon. Di ba? I-guess mo sa'yo. Para sila babanat kay Casimero. Alam mo, marami kang mauuto yung mga libelous, sinasabi mo. Baka gusto mo pa rin, may post yan nakikita na wala naman libelous sa ginagawa niya. Mauuto mo yung iba pagdating sa batas, pero hindi si Badong. O ipapaunawa ko na sa'yo, total nagmamagaling ka no? Nawala. Kung tutuluyan ka ni Casimero, pwede. Dahil sa channel mo nagaganap yung pagmumura, sa channel mo nagaganap yung pagbibintang, sa channel mo nagaganap. Channel mo yan May control ka sa channel mo. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, hindi ka naman television show Vlogger ka Pinaakyat mo yung mga tao na yan sa channel mo. Alam mong may sinasabi silang masama kay Casimero nang wala sa channel mo, pero kinuha mo pa rin sila bilang guest, pananagutan mo yan. Hindi ko pinapayuhan si Casimero dahil ayoko ng ganyan. Ayoko nung sa vlogger gagawin. Pero wag kang magmalinis na sabihin mo na wala ka naman, hindi ka pwedeng sampanan libel. Wala kang alam sa batas. Ano ba tinapos mo? Alam nyo, hindi porket magaling ka sa English, marunong ka na sa batas. Ginagalit mo bigote ko. Hindi ka nga makapag-political vlogging kahit yan yung uso Dahil wala kang alam talaga ron. Di ba? Kaya wag ka magmarunong. Nakakalusot ka lang sa mga unang gusto magsampa sa'yo. Sa mga vlogger, ikaw ang pinakagustong-gustong sampahan ng reklamo. Bakit kaya? Dapat tinatanong mo sa sarili mo. Di ba? Bakit si Badong wala kahit sa reklamo? Ang dami kong sinabihan ng mga masasaktan sila. Marunong kasi ako sa batas Una, hindi ako nag-guess dito. Dahil alam ko na kung ano sabihin ng tao na gines ko, pananagutan ko yun. Gines mo Di mo kilala yan, gines mo. Alam mong sa ibang channel, nagsasalita na ng mga minumura na si Casimero o kung ano pa man, ginagawa nila kay Casimero sa ibang channel, tapos i-guess mo. O, di ba? Nakakita ka ba ng guess ko rito? Kasi hindi mo kayang ang kaya mo, antokin yung sarili mo. Nagpapaantok ka lang magla-live ka. Wala akong gines. Yung nag-guess si Casimero dito, siya gustong mag-guess. Tatawag. Oh, pwede ba? Oh, pwede. Sabi ko. Pwede.
Biro lang. Siyempre gusto natin i-guess yun. Yan yung sinasabi ko sa'yo eh. Ang dami mong regular mo si SB. Hindi mo alam na magsasalita na masama si SB kay Casimiro? Well, well, dahil public figure daw. Puta, hindi mo alam ang sinasabi mo, boy. Alam mo, hindi na ako magpapanggap ngayon. Tama na yung pagpapanggap ko na, kasi, alam niyo naman, kasama yan sa, anong tawag dyan? Kasama yan sa aking, yung, dapat mukhang tambay lang ako. Tapos matalino, para makakuha tayo ng audience. Hindi na ako magpapanggap na bobo. Tapos na ako sa stage na yan. Kaya wag niyong pinaikot yung mga boxing fans. Yun yung problema niyo eh. Hinahayaan ko lang kayo eh. Yan, katunayan di ba yung pangit, anong pangalan yan? Nakalimutan ko na, matagal natin din na sa Rappler, yung may-ari na Rappler. Di ba? Hindi siya nagsulat, pero siya kasi yung may-ari, publisher. Kasama siya sa demanda. Kaya huwag mo sabihin na magmalinis ka na si Reza. Hindi po siya nagsulat nun. Nung, di ba nireklamo, convicted yan eh. Di ba? Convicted yan si Reza eh. Ewan ko kung napawalang sala na. Dalawasin ko kung pagsalitaan nyo si Casimiro eh. Siyempre hindi ako magpapayo ng hindi naman ako ganun, hindi naman ako gatong eh. Yeah, pero ang ayoko lang yung naririnig kayo na yung pangangatwiranan nyo yung batas, wala naman kayong alam sa batas. Yun yung numero uno mong problema. Akala niya kasi siguro yung mga nire-report lang sana. Hindi ko alam yung report sa FB. Hindi ko alam yan kung paano yan. Diba? Tapos yung bait-baitan doon nakakarindi. Alam naman namin lahat na ayaw mo sa Casimiro, ayaw din sa iyo ng Casimiro. Imaginein mo ba? Ikaw yung bukod tangi. Ilan lang kayo na tinukoy, na galit yung Casimiro Brothers na vlogger. Oo, yan pa. Puta, galit na galit ako niyan eh. Di ba? Pinahingi nila ng sorry. Gines nila pareho si Donaire. Kaya initanong ng Donaire Alam niyo naman na hindi naman talaga wala talaga itong mga to eh. Kaya yan ang nangyari sa boxing. Huwag ka masyadong na parang ikaw may-ari ng boxing community sa Pilipinas. Yan yung problema, yung pag napupunta sa utak natin yung kapiranggot na kasikatan. Parang siya may control na boxing community. Kung magsalita sakripisyo, kalokohan yan. Kaya tayo vlogger, kumikita tayo rito. Tataka nga ako sa iyo hindi na kita kakantsawan. Huwag na kitang kantsawan. Maraming pinaakyat yan eh. Ngayon, masikat na sa kanya mga pinaakyat niya eh. Di ba? Ngayon, may channel na tapos mas marami nanonood. Kala mo magagamit mo sila. Hindi mo alam, nagamit ka nila para sumikat sila. May talent. Marunong mag-isip. Iwan ka na, boy. Hindi ka marunong kasi makinig ng mga payo. Pinayuhan kita nun. Pinayuhan ko yan. Sabi ko, may channel ka pang isa, oh. Di ba? Huwag parehong boxing. Nililito mo tao, eh. 2 channel niya sa boxing. Tapos, papasok niyo yung NBA. Payo ko lang sa kanya yun. Payo lang ng isang matalinong tao.
Payo ng isang matalinong tao. Kasi sanay ako ng maraming channel eh. Yeah? Yung isa gamitin mo, si pareho niya eh. Magkaiba kasi yung nanonood ng boxing at saka ng basketball. Maraming follower ng boxing na hindi follower ng basketball. Marami namang gusto basketball lang, ayaw nila ng boxing. Kaya ang payo ko sa kanya, yung isa, gawin mong exclusive basketball, yung isa boxing. Eh pareho mong channel, parehong boxing, basketball, box. Eh sabi nag-post yan eh. Paano mo tuturuan yung mas malaking channel sa'yo? Wala tayong magagawa dyan, kako. Ganyan talagang buhay. Kaya pressure na pressure ka kasi gusto mo, ikaw yung manalo ng best in friendship. Ang pagbablog, ang mga sumisikat na vlogger, wala silang pakialam. Hindi sila best in friendship. Isa pang style niyan yung di ba? Kala mo bait-baitan ka. Okay, punta na tayo sa isang seryoso pang balita. Tama na yan, masyado natin pinasisikat. Ayoko lang kasi na ginagamit niya pa rin hanggang ngayon yung mga Casimiro. Ang katwiran niya public figure yan eh. Walang makakapigil sa akin. No? Public figure yan si Casimiro, walang makakapigil sa akin na gawin kong topic yan. Kahit na yung tao na nagsasabi na sa'yo, wag mo kong gamitin. O ganun kakapit sa patalim. Ako sabihan ako ng tao, wag mo ko i-topic. Eh di wag. Di ba? Kahit sino magsabi sa akin na wag ko siya i-topic, hindi ko itatopic. Pinamukha na nga sa'yo. Wag mo kaming itatopic, wag mo kaming gamitin. Public figure yan. Walang makakapigil sa akin na gamitin yan. Di ba? Ganun siya kapatalim. Kapit sa patalim. Bagay, malaki ka naman. Million ka, di ba? Million na followers mo, di ba? Sana minsan isang araw manood sa'yo, no? Para kita-kita, million. Putya, public figure si Drilon nga public figure, senator eh. O kulong yung vlogger si Mejorada. Kaya kayo, ito sa mga bagong vlogger, no? Pwede kayong maging matapang pero alamin niyo yung batas, no? Lahat na sasabihin niyo pawang katotohanan lang. Kasi once na hindi totoo yan sinasabi niyo, pag alam niyo totoo yung sinasabi niyo, kahit na gaano katapang yung sinasabi, wag lang kayo magmumura na magmumura. Wag niyo lang mumurahin. Kaso din yan. Hindi niyo alam eh. Ine-expose lang natin tong mga bait-baitan. Ayoko sa lahat yung bait-baitan eh. Okay pa si SB, walang pagkukunwari eh. Galit ako sa Casimiro, inaaway ko Casimiro. Wala siyang yung, di ba? Kaya hindi nalilito yung followers niya. Lahat ng followers niya galit kay Casimiro. Pero ang problema nila, dito sa boxing, ang problema sa boxing, pinanunood ka dahil dahil follower ka eh. Pinanunood ka dahil inaalam nila kung ano yung sinasabi mo sa idol nila eh. Nanawa na rin. Paulit-ulit na lang kasi rin. Di ba? Nanawa na rin. Siyempre, pag ikaw vlogger, wala ka na nahihita, 35 na lang nanonood sa'yo, susuko mo na. Pag 236, mag-iisip ka, teka muna,
Boxing Monday muna tayo. Sa iba pang boxing, eto po, no, dinimanda ni Devin Haney itong si Ryan Garcia, no? Milyon-milyon, 50 million yata dahil pa sa ped using. First time po to na may nagdemanda ng malaking halaga bukod po sa penalty kasi sinuli na sa kanya pagkatalo niya eh. No contest na eh. So wala na naman talo si Devin Haney. No? Pero bukod dun, dinidemanda niya na yun nga, no, yung talagang sinira yung buhay. Alam mo, ang problema ni Devin Haney ganito, no? Kinakailangan niya hindi na siya magboxing para paboran siya. Kasi once na lumaban siya, paano ka papaboran ng judge? Buhay pa naman yung karir mo, di ba? Pwede lang masabi kung baldado ka na. Yung alam niyo yung mga nabalda ng boxing, dapat yun naman nagdemanda yung mga ped user yung kalaban nila tapos nabalda. Yun, pwede yun. Kasi nawalan ako ng karir eh. Pero itong ansigla-sigla mo pa, pwede yun, hindi ka na magboxing. Aasa ka na lang sa, yun yung dilema ni Devin Haney. Kasi kung magaling yung abogado nito ni kung magaling yung abogado nito ni Ryan Garcia, puta, sasabihin, nagbo-boxing pa yan, kaya pa niya magboxing eh. Kaya, bakit niya ako idedemanda na ano na nga ako eh. Suspendido na nga ako na 1 taon. Yan yung problema ni Devin Haney, hindi na nakabalik yung utak niya. No? Yung masyadong alaga sa zero loss, kaya hindi inilalaban sa mga malalakas sumuntok. Nung minsan nakalaban, tulog, bagsak, wasak na karir. Mental eh. Ayaw nang lumaban. Sinusuko na niya yung kanyang mga belt. Ano mangyayari? Nawalan talaga siya ng karir. San siya asa? Sa reklamo? Wala po yan. Pwede kang paboran yan, pwede kang hindi. Si Pacquiao nga, nanalo. Di ba? Nanalo si Pacquiao, technicality lang. Pumirma siya ng kontrata, tapos hindi siya lumaban sa management niya. Management ni Conor McGregor. Pumirma si Pacquiao, di ba? Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kwento niyan. No, pumirma si Pacquiao. Tapos, kaya naman pumirma si Pacquiao dahil gusto niya lang makalaban si Conor McGregor eh. Itong loko-lokong Conor McGregor, lumaban muna sa MMA, natalo siya, nawala na ng interes yung tao sa Pacquiao Conor McGregor. Bakit palalaban si Pacquiao, di ba? Kung wala namang interes yung tao. Nilabanan niya na si Errol Spence. Ang laking laban sa boxing. Bigla na injured. Napunta kay Ugas, dun pa natalo. Breach of contract. Sabi ng korte kay Pacquiao, tama, breach of contract ka. Humirit si Pacquiao. Wala naman lisensya yan eh. Wala raw lisensya yun sa California. Kung saan, California ba, basta dun sa lugar. Panalo si Pacquiao. Si Pacquiao may kakibat na swerte. Di ba? Yun. Biruin mo yun, kung aasa ka lang ng kita mo dyan kay, nakakatawa to si Devin Haney. Malaki kikitain niya sa boxing kung magtutuloy siya eh. Wala na sa hulog, nawala sila sa hulog nung natalo sila ni Ryan Garcia. Hindi na nila alam yung next move. Ayaw na lumaban ng boxing, sayang. Actually, si Ryan Garcia suspendido na 1 taon eh. Pero si Ryan Garcia, kumikita yun. Sa Instagram, no? Sa mga social media niya. Si Devin Haney, hindi kumikita. Wala yung demanda na yan. Kikitain mo ba? Kung tinuloy-tuloy mo yung pagboboxing mo, yan yung problema niyo eh. Yan yung sabi ko kay Anthony Joshua, di ba? Bakit hirap na hirap ang laki ni Anthony Joshua, ang lakas sumuntok. Pero bakit sira na yung karir?
Bakit ka pagtatalo? Kasi alaga eh. Nag-alaga kayo ng boxer eh. Kaya tinatapat nyo sa kanya yung mga kaya niyang talunin. Yung nakaharap ng katapat, hindi alam ang gagawin pag tinamaan ng malakas. Si Pacquiao, in fairness, lahat ng uri ng boxer nakalaban na nila Pacquiao tsaka ni Mayweather. Kaya hindi na matatarantay ang mga yan eh. Si Mayweather din, ganun din. Di ba? Si Mayweather, ganun din. Hindi yan natataranta. Putya, binangasan nga yan ni Maidana ng ng ngipin eh. Hanggang ngayon, suot ni Maidana yung ngipin ni Mayweather eh. Nataranta ba siya? Yun yung problema kasi, pag inalagaan kayo, si Mayweather naman, nung tumanda na siya, tsaka siya namili eh. Pero nung nagsisimula pa rin siya, gusto niyan lumaban ng lumaban sa mga may pangalan kasi hindi naman siya sikat eh. Iba pong channel to, BCB Vlog. Marami talaga nanonood dun sa politics. Ibang channel to. Okay. Yun yung problema ng mga bata na to. Bata pa lang sila. Imbis na matuto sila na experience na makaharap yung iba't ibang boxer, iba't ibang uri ng boxer. Halimbawa, iniiwasan nila unang-una yung malalakas sumuntok. Yeah? Kaya, nung hindi na sila pwedeng umiwas, champion na sila, ang tendency, ayoko niyang malakas sumuntok. Pamigay na lang yung belt. Tapos ito, ang problema nila kay Ryan Garcia, gusto nila kasi malaki kikitain. Pero malakas sumuntok yan eh. Hindi ka sanay tamaan ng malakas sumuntok eh. Hindi mo alam ang gagawin. Natataranta sila. Yun. Kasi hindi sila sanay. Ganun po talaga yun. Parang chess yan eh. Paano ka magiging grandmaster kung ang nilalabanan mo yung kayang-kaya mo lang talunin? Kaya ka humuhusay sa chess dahil tumataas yung level mo. Dati, national master lang nilalabanan mo. Wala nang manalo sa'yo national master. Gusto mo na ng challenge, umangat ka na, mga international master na, grandmaster. Sumasali ka na sa mga tournament na makakaharap mo mga grandmaster. Yun lang po yung way para ka mag-improve. Ganon din sa lahat po na sports, ganon. Mapa-basketball, no? Kung ang nilalabanan nyo, kung tayo, dito lang tayo, Southeast Asia lang ng Southeast Asia. Wala. Exposure. Yan yung problema ng mga batang boxer na nag-alaga ng zero loss. Hindi sila na-expose sa mga malalakas sumuntok. Kaya once natamaan, hindi na alam ang gagawin. Si Pacquiao, batang edad, natatalo na kagad. Alam niya nagagawin pag tinamaan siya ng malakas sumuntok. Putya, si Margarito, bugbog siya ron eh. Umihi yata siya ron ng dugo eh. Pinahalata niya ba kay Margarito? Hindi. Di ba? Yan yun. Si Cuadro Alas, ganun din. Lahat ng boxer, mandrugas, mabait na boxer, at dayo siya lagi. Kaya wala siyang takot eh. Yung sinasabi ninyo na mahina-mahina, na kailangan hindi matalo si Cuadro Alas. Ano ngayon kung matalo? Siyempre, malamang hindi matalo, pero yan yung nabubulalas nyo yung hangarin nyo talaga eh. No? Sana matalo si Cuadro Alas. Pero wala lang yung sana. Pero sa kasawiang palad, eto yan. No? Gustong-gusto nyo matalo si Cuadro Alas. Ano kaya mangyayari kung matalo si Cuadro Alas sa karir nating mga vlogger ng boxing? Wala na tayong karir pare-pareho. Wala nang may interes
sa boxing vlogging kung hindi si Cuadro Alas ang topic? Real talk lang. Samantalahin na natin hanggang nariyan pa si Cuadro Alas. Alam nyo kung bakit? Kayo rin na may kasalanan. Lalo ka na, Pau. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Sa panahon na siniraan nyo si Cuadro Alas, maraming kumampi kay Cuadro Alas, naasar na rin sa mga ibang boxer bilang ganti sa ginagawa ng mga ninyo. Galit na rin sila sa mga boxer na kaalyado sa mga kakampi ni Pau Salud. Mga kakampi nila SB na boxer. Tao rin yung mga fans na yan eh. Di ba? Ang ganti sa boxer. So tutok na lang sila kay Cuadro Alas ngayon. Unlike kay Manny Pacquiao, nalilipat automatic eh. Yung fans ni Manny Pacquiao, naging fans ni Donaire, naging fans din ni Cuadro Alas. Kasi wala naman nanira kay Manny Pacquiao, wala naman nanira kay Donaire nung panahon ng height nung kanilang popularity. Wala namang vlogger na naninira eh. Wala naman talaga eh. Yan lang talaga pauso yan eh, yung grupo niya ni Pau. Miski ako, ganto ko sakit magsalita pero never ako sa mga boxer. Wala akong siniraang boxer. Una, hindi ko sila kilala lahat. Kasi siraan mo, hindi mo nga kilala. Di ba? O ngayon, ano ngayon ang mangyayari ngayon sa boxing community? Dahil karamihan ngayon, Cuadro Alas na lang, Cuadro Alas fans na lang, ayaw na nila, hindi na nalipat sa mas bata dahil kalaban ni Cuadro Alas. Nagkaroon na kasi ng mga fans yung promoter. Ang galing mag-promote ng mga to eh. May fans yung promoter. Sa Pilipinas lang po may fans yung promoter. Sa madaling salita, ayaw na nila sa lahat ng mga boxer ng promoter na yun. Nire-real to ko lang kayo kung ano magaganap. Kasi marami na nalalangin na vlogger na sana matapos na yung karir ni Cuadro Alas. Pag natapos yung karir ni Cuadro Alas, tapos na rin mga karir natin sa boxing. Kaya ngayon pala, maghanap na kayo ng alternative na iba-vlog nyo. Maliban na lang kung may kasinsikat pa ni Pacquiao at ni Cuadro Alas